Welcome back to our channel or sa Pixie Moto Garage. So yan, nandyan ang ating ating Yamaha R3. And itong update na to is, ang dami kasi nagtatanong regarding our Yamaha Fascio. Yan, so yan yung ating Yamaha Fascio. So ang dami nagtatanong, kamusta na? Marami kasing bumili rin after nung video natin, yung review natin. So yung ating Fascio is nasa more than 6 months of ownership na natin. Yan. So, pinandi-daily siya, daily, panghatid ng bata sa school, panghatid sa school ng mga anak ko. Yan. So, hindi ko naman siya bini-baby like nung yung R15 and nung yung KTM ko. As in, gamit. May lubak, lupa, kahit saan, tubig. Yan, ginagamit yan kahit umuulan. Paint-wise, okay naman. Wala naman nagiging problem. Hindi naman nag-yellow tulad ng mga ibang may concern nung mga gustong bumili ng white. So hindi naman siya nag-yellow yan. Nabibiladan, naarawan, yan. Though siyempre ito yan, makita nyo naman sa garage natin may bubong. Pero I mean kung wari nasa labas, okay lang, sige lang. Sa gas consumption, okay naman. Nakukuha ko is around 40-45 kasi talagang walang tigil na gas. Nag-enjoy kasi ako dito sa scooter. So mas kaya natin yung power niya. So mas nagagamit natin yung full potential. As in talagang ginagamit natin siya. So ayan, check natin. Yan yung ating Yamaha Fascio. Yan, all stock pa rin naman. Ang upgrades lang na ginawa natin is yung top box. Pag-usapan natin in a while. And yung grips. Yan. So dito sa grips, yan, makikita nyo, pinalitan natin ng brown. Medyo parang dumumi na nga siya, light brown to dati. Honestly, kung akong tatanungin, wag kayong magpalit ng grips na ganito. I mean, kasi ang pagbili natin dito is para ma-enjoy lang. So, minor upgrades, daily worker na kayang bumili ng murang upgrades like gamit sa Lazada or sa Shopee. Masakit kasi sa kamay. Ito, kung makikita, yan, medyo magaspang sa kamay. So mas maganda yung stock niya. Meron nabibili pang Fino, hindi pa ako nakabili, pero kamukha siya nung stock. So yung grip niya, mag-grip, pero yung paghawak mo, hindi siya tusok-tusok na ganito. Kasi pag matagal to, parang bumabaon sa kamay. So bibili tayo nun. Kung akong tatanungin, wag kayong mag-upgrade ng ganitong klaseng grip. Masakit siya sa kamay. Though yung grip, mag-grip. Pero yun, masakit sa kamay pag matagal. So ibabalik natin doon sa stock ng Fino na brown. Brown pa rin. Mas classic look kasi yun. So yun yung upgrade sa grips. Dito, wala naman nagiging problem na hindi siya yung classic na dashboard na yung may needle pa. Okay naman yung display niya. Meron na tayong 1,089 km lang. Kasi nga, dito lang tong Fascio natin. Hindi naman talaga pinanglalayo. Yan. So, napakasulit naman. Wala naman nagiging problem. Katulad nung mga nagkaka-problem sa Y-Connect or sa battery. Yan. So, tinanggal kasi natin yung Y-Connect natin. As advice naman din ni Yamaha. Si Yamaha mismo yung nagpapatanggal kung ayaw nyo malobat. And then, update regarding dito. Sulit na sulit kasi magkaka-top box ka. I'm not sure dun sa mga leather bag. Siguro yun mas parang okay kasi walang tunog. So, wise na daily, kasi makapaglagay ka ng bag, kung ano-anong gamit, makapag-grocery ka. Yan, another storage kasi siya. So, napaka-useful talaga. Yan, yan yung ating top box. Pixie Moto. Yan. Sulit naman na may top box. Ang nagiging problem ko lang dito sa mga aluminum top box, maingay. Yan o. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero once sinindi mo yung motor, tumutunog yun even pag umaandar ka na. Siguro re-remedyohan ko na lang. Lalagyan natin ng parang foam or sticker, hindi ko alam, para hindi siya tumunog. Pero after nun, tutunog pa rin kasi. Yan. Tinignan na nung nagkabit yan. Yan na yung pinakamahigpit niya. So meron kasi siyang parang anti-shock sa baba. Kasi kung nakikita nyo sa mga video ng mga nagra-ride na may mga top box, may mga iba nahuhulog. Ang naging solusyon dun is yon, yung may anti-shock siya. Yan. Pero ang naging problem doon sa anti-shock,
hindi nga siya mahuhulog kasi hindi tight na tight yung mga screw niya. Pero yon, may konting alog siya. And number 2 na issue ng may top box, bumigat yung pakiramdam ng motor. Maliit pa to 25 liters. Maliit pa yan, pero medyo nag-iba yung takbo ng motor even pag mabilis kang umaandar. Hindi siya yung agile na parang ninja na gustong lumiko ng liko ng liko. Magaling pa rin kung hindi mo rin ganun kailangan, kasi meron naman tong storage sa loob eh. So kung magdadala ka, papasok ka lang sa work, dala ka lang ng baon mo, t-shirt, kasyang-kasya yun. Buksan natin. Yan, malaki naman. Oh. See, kung maglalagay ka lang ng t-shirt mo, additional mo kung ano-ano, gamit mo, baon, yan, magagagamit mo na to. Tapos meron ka naman din hook dito, tsaka hook dito sa baba. Yan, so kung hindi mo totally kailangan ito, hindi ko siya nire-recommend. Mas magaling gamitin yung motor, mas magandang i-ride yung motor pag wala yon. Plus pag yung original niya na ano ba tawag dito, hand grip ng passenger, mas nabubuhat mo yung motor. So kung wari nasa tight parking lot ka, mas naiuusog mo siya na hindi umaandar. May mga instance kasi na kailangan mo siyang usog. Like for example dito sa parking natin, minsan gusto ko siya iusog. Pag ganito, dahil mahaba siya, pag hihilain mo dito, medyo gumagalaw. Mas stable, yan, mas stable yung hand grip niya dito. Pero as ako na may passenger, tapos may mga nilalagay, siyempre sulit pa rin yung may top box. So yun lang yung mga update and issue na naglagay ng top box sa ating Yamaha Fascio. So as pinakita ko, yan, one click start pa rin naman yan. Naka-side stand. Yan, wala naman nagiging problem sa start niya. Yan. Pero ang napansin ko is medyo may a little dragging. So baka nagpapalinis na, pero napaka aga pa para magpalinis ng panggilid. Kasi 1,089 kilometers pa lang. Though 6 months na siya, pero ipapalinis na natin yan pagka dinala natin sa kasa, of course. Yan, tapos sa seat, sulit, ewan ko, gusto ko kasi itong seat niya makapit dito sa driver. Actually hindi madulas, pero yung passenger mo makapit, so hindi siya nahuhulog sa'yo. So kung ako, wag nyong gagalawin unless ganito din yung magiging leather nung ipapalit nyong seat. Wag kayong magpalit. For example, yung ating side mirror. So may panareya sa kabilang bahay, nabasag yung side mirror niya. Ang magiging problem ng replacement na side mirror, hindi ganito yung view. Parang normal siya na salamin yung ginagamit nyo sa bahay. So kung wari gusto nyo magpalit ng yung mga bilog para mas classic, I suggest itago nyo yung mga stock parts nyo. Kung may mga pinapalitan kayo, siyempre minsan gusto natin i-upgrade yung Fascio natin. So i-keep nyo yung stock parts nyo, palitan nyo, enjoy nyo lang. Like ito, ang mali ko dito, nabutas namin yun dito. So kailangan ko pa bumili ng stock parts. So pwede nyo naman enjoyin, palitan nyo. Pag nagsawa kayo, maniwala kayo sa akin, masayang mag-upgrade. Pero at a certain point, ibabalik nyo yan sa stock. So itago nyo yung stock para pag gusto nyo na mag-stock ulit, may ibabalik nyo. Yan, mas useful, mas daily friendly, mas friendly pang daily yung mga stock parts. And sa usage, sulit naman. Makukuha nyo yung scooter vibes na nakasanayan natin noong 1990s, ganun 80s na yan, classic look. Hindi naman Vespa look kasi may Vespa sa school ng anak ko. So tinabi ko siya. Hindi mo naman makukuha totally pag may katabi ka. Pero pagka yan, yung first look lang, yung first glance, nandun yung classic look mo. If you can see. Yan. Napakasulit pa rin naman bilhin ni Yamaha Fascio. Wala ka namang pagsisisihan. And napakatibay nito kasi Yamaha nga. Wala namang question dun. Yan. So sa mga nagtatanong, sulit naman siya. Wala naman nagiging problem. Engine, electrical, lahat wala. Kahit na naiwan sa labas na bumagyo, umulan na malakas, wala naman siya nagiging problem. Yan. Napakasulit na motor.